Ako si Maria Ligaya. Pape, ninjinyang sa tuume. Taga-Timog. Wala akong asawa. Wala ring anak. Ang tanging meron ako sa pagtuturo at pagsasalin ay isang bahay at ilang ipon. Kusa kong ibibigay ang lahat ng yaman ko sa bansa ng libre. 1983, huling beses ko na makita si Roberto. Taon din yun ng 7th, babalik ng exam. Pag binigay ko kay Grace ang slot, tinatuloy ang kasal namin. Lumipat siya sa Maynila Norte. Mahina si Grace, kaya isinama niya. Sa loob ng 42 taon, di na kami nagkita. Kung may susunod na buhay, mag-aral ng mabuti ngayong taon para mang-ambag sa bansa sa susunod. Nabuhay ulit ako. Maria, ayos ka lang ba? Kahit ikaw at si Punong Patnugot de la Cruz ay engaged na, ngunit bagong panahon na. Ang babae, di kailangang sunod-sunuran sa asawa. Guro Ramos, anong sinasabi niyo? Sabi ko, ibibigay mo ba talaga ang slot sa pamantasan ng Timog sa kapatid mong si Grace? Hindi ko ibibigay. Akin to. Di ko ibibigay ang desisyon sa buhay ko sa kahit sino. Mabuti naman, naisip mo rin sa wakas. Guro Ramos, di ko na gustong pumasok sa pamantasan ng Timog. Pupunta ako sa Hilagang Kanluran, sa pamantasang Kanluran. Susunod sa tawag ng bayan at mag-aambag sa pagpapatayo nito. Sa Hilagang Kanluran? Paano si Punong Patnugot de la Cruz? Di ba malapit na kayong magpakasal? Maria? Grace? Makinig kayo kay Lolo de la Cruz. Tara? Alam ko na ang nangyari sa pamilya Ligaya. Huwag mag-alala, magkakampi kami ng tatay mo. Nangangailangan ng pamilya Ligaya. Di ako manonood lang. Mula ngayon, dito na kayo manirahan. Tia Teresa, batiin mo. Batang to. Lolo! Kuya! Guro Ramos, pupunta talaga ako sa Hilagang Kanluran. Tungkol dito, ako ang magdedesisyon. Hindi na ako magpapakasal. Kuya Roberto, anong nangyari? Wala kang kinalaman. Umuwi ka na. Kuya Roberto! Sabi nang umuwi ka! Maria Ligaya, sino nag-utos sa'yo na ipadala ang love letter sa pahayagan? Roberto. Sa nakaraang buhay, hinintay kita ng salatado na taon. Di ko inasahak. Ganito ang pagkikita natin. Ilang beses ko bang sinabi, pag nakuha na ni Grace ang slot, pakakasalan kita. Di ka ba makapaghintay? Uwi na tayo. Bitaw, Roberto. Bitawan mo ko. Di ako napadala niyan. Anong tawag mo sa akin? Roberto, magyabang ka sa pahayagan mo. Huwag kang magmalaki sa harap ko. Maria Ligaya, ang tapang mo na. Kung ganyan ka katapang, uwi ka na lang mag-isa mamaya. Guro Ramos, saan na tayo? Maria, alam mo naman, sa nakaraang 6 na taon, sa lusot ng Timog, ang nakapasa sa pamantasang Kanluran ay iisa lang. Alam ko po, pero gusto kong subukan. Ikaw talaga, estudyante ko. Pero kung gusto mo makapasa dun, di sapat ang grades mo. Kailangan natin ng letter of recommendation ng alumni. Letter of recommendation? Pero, Sige, umuwi ka muna. May ipapakilala ako sa'yo mamaya. sige po. Nakauwi na si Maria. Upo na't kumain. Maria, tapos ka na bang pumili ng universidad? Pamantasan ng Timog, di ba? Di ba automatic na yan? Noon, sa sunog sa paaralan, kung di dumating si Grace, baka si Maria. Isang ampon, pinapibigyan ng damit, kwarto at magulang. Ngayon, slot pa ang ibibigay. Grace, gaano ka ba kawalang kaya para tulungan ka nila? Maria, huwag mo sabihin yan. Iniligtas ka ni Grace noon. Tulungan mo siya ngayon. Tama na. Pumayag na si Maria na ibigay ang slot kay Grace. At para sa kanya, madali lang makapasa sa pamantasan ng Timog. Mabuti kung ganon. Na pala, Maria, malapit sa pamantasan ng Timog, pinili na ni Roberto ang bahay niyo. Ibibigay ko ang slot. Pagkakasalan mo ko.
Haya pala si Kuya Roberto. Naalala ba to? Paano kung ganito? Mabahasa na tayo mamaya? Medyo busy sa opisina. May kailangan tong i-interview ang anak na piloto ni Professor Reyes. Yung kasal, sa kanila lang muna. Ang tanga ko talaga. Naniwala pa ako nun sa palusot na yan. Roberto, di ba gusto mo makapasok si Grace sa pamantasan ng timog? Na yon, di ko yan ipagbibigay. Sige, susunod ako kay Kuya Roberto. Anong ibig mong sabihin? Teka, Maria, dito ka muna. Titingnan ko lang sa loob. Sige! Ano ba? Bitawan niyo ako! Kapitan! Wala po. Tinawag na ba ang headquarters? Patuloy po, pero walang sagot. Bakit nasa bag ko to? Maria Ligaya. Kilala mo? Siya yung sa pahayagan ng timog, ang makulit na fiancé ni Roberto. Daohing. Bitawan niyo ko! Ilang taon na yan? Daohing. Hindi! Bitawan niyo ko! Panabasin niyo ako! Gusto ko makita si Kapitan Antonio! Oh, anong kailangan mo sa kanya? Ano pakialam mo? Bakit? Magrereklamo ka na naman sa fiancé mo. Pulisya to. Hindi pahayagan. Walang magagawa si Roberto. Ikaw ang nadating niya sa bag ko, di ba? Sagot! Akala mo makakatakas ka? Ba't na dumatawa? Ire-report kita! Walang galing, hangyabang. Sanay ka na bang gamitin ang pangalan ni Punong Patnugot Roberto? Kahit saan, akala mo masusunod ka. Antonio! Maria! Culo Ramos! Ikaw pa na si Antonio Reyes! Ate! Salamat, Kapitan Reyes. Kung tama ang tanda ko, may lumabas na sa lungsod ng Timog na magaling na piloto. Mabait daw siya. Madali lang to. Antonio, si ate sa school ay mabait sa akin. Kahit anong tulong, pwede. Pero di ko yan masusulat. Bakit? Responsable ako sa sarili at sa school. Ang pamantas ng kanluran, di basta-basta makapasok. Di muna natin pag-usapan ang letter. Di pa lumalabas ang grades. Akala mo ba talaga karapat-dapat ka? Di mo naman ako kilala. Paano mo nasabing di ako karapat-dapat? Oo nga, 3 taon ng top 1 si Maria. Tingin ko, may tsansa siya sa grades. Ang kailangan ng pamantas ng kanluran ay matalino at may isip na estudyante. Yung tulad niya na puro pag-ibig at kasal ang iniisip, panaginip lang yan. Antonio! Kung yan ay tsismis lang. Di mo ba alam? Anong pinagsasasabi mo? Kung ganoon, hindi na namin kayo aabalahin. Maria, hahanap tayo ng ibang paraan. Tawag ka ni ate. Hello? Ano? Sige. Babalik na ako agad. May emergency sa school. Kailangan kong bumalik agad. Antonio, pakiusap. Si Maria, ikaw na maghatid. Mauna na ako. Ate! Culo Ramos! Saliko. Wala akong paki. Kapitan Reyes, alam mo naman, nawala akong kinalaman sa pocket pager na yon. Alam ko. Bakit di mo kasi sinusulatan ng recommendation letter? May malawak akong kaalaman sa radio engineering. Kailangan ako ng pamantasang kanluran. Di kailangan ng pamantas ang kanluran ng pababang babae. Maria Ligaya, habang pwede pang baguhin ang gusto mo, kalimutan mo na yan. Anong atraso ko sa'yo? Si Roberto, di ba? Siya ay siya. Ako'y ako. Wala kami relasyon. Nako, nagtataka talaga ako. Ang tulad mo, paano ka naging laging top 1? Bata ka pa. Huwag puro romance novel. Magbasa ng klasikong libro. Wala tayong pagkakaunawaan. Park!
mga boss. Awa naman. 5 piso. Di ka makakaalis. Narinig mo, tanda? Bigay mo ang 5 piso. Wala. Dali, 5 piso. Bilis. Wala. Horang. Maya ma. TJ! Binigay ng pera. Dito ka na rin. Samahan mo kaming maglaro. Binabalaan ko kayo! Huwag lalapit! Nung bata ako, nag-aral ako ng martial arts. Nung bata? Alay! Alay! Tulong, kuya! Idi yan! Hala, bata pa lang ako. Kulang sa lakas. Umayos kayo. Hepe, sorry po kami. Tao hingyet. Hepe! Gusto mo bang mamatay? Humanap ka muna ng tutulong. Di ganyan maging bayani. Hindi ko naman inayawan. Sakay, may sasabihin ako. Ibig sabihin, payag ka nang gumawa ng recommendation letter? Maria Ligaya, di kabayanihan ang padalos-dalos. Di tatanggapin ng pamantasang kanluran ang tulad mo. Tsaka parang sobrang confident mo. Sigurado ka ba na aabot ang grado mo? Pustahan tayo. Kapag aabot ang grado ko, kailangan mong gawan ako ng recommendation letter. Sige. Saan ka galing? Ang tagal mo. Anong problema mo? Ibang-iba ka ngayon. Ayoko magsalita. Iba si Grace sa'yo. Wala siyang pamilya. Dapat makapasok siya sa pamantasan ng timog. Naisip mo ba na kung ibigay ko ang slot, paano kung hindi ako pumasa? Pwede kang mag-aral ulit. Fiancé kita. Akong bahala. Ikaw ang bahala. Bakit di mo sinabing mag-aral ulit si Grace? Maria Ligaya, wala akong oras sa kalokohan mo. Ang pangbata mo. Lumayas ka sa pamilya de la Cruz. Bakit may leaflet ng pamantasang kanluran? Bakit mo hawak ang flyer ng pamantasang kanluran? Bigay ng school namin. May pakialam ka ba? Yung application form, patingin nga. May pasa ko na. Diba nakita mo na? Tabi. Maria Ligaya, huwag kang magloko sa harap ko. Ikaw si Maria Ligaya? Oo. Ako nga, bakit? Wala ngayon. Sabihin mo sa akin araw-araw kung anong ginawa ni Patnugot de la Cruz, kung sinong nakasama niya, at kung anong paborito niyang kainin, at kung anong paborito niyang panuurin. At sa paligid niya, kung mayroon bang ibang babaeng lumapit. Hindi magugustuhan ni Kuya Roberto ang tulad mo. Roberto! Kuya, anong relasyon niyo? Kung ayaw niya sa akin, baka gusto ka niya? Kung gusto ba ako ni Kuya Roberto, di ko alam. Pero sigurado ko, hindi kanya gusto. Kayong pamilya Ligaya ay mga vampira galing sa probinsya. Ang pagtanggap sa inyo ni Lolo de la Cruz ay malaking awa na. Alamin mo ang lugar mo? Ang kapal mong agawin ng lalaki ko? Bugbugin niyo siya. Patnugot de la Cruz! Patawad po! Layas! Huwag niyong abihing si Maria Ligaya! Roberto, wala ngayon. Di na kita magugustuhan. Ang mga matatalino, ang talas ng isip. Walang mali. Maria, mas mabuti pang magtrabaho ka sa barangay. Ikaw leta translation ng tech news para kumita, para makapasok sa pamantasang kanluran.
Hinihintay na tayo. Tara. Hello? Tawagin mo nga ang estudyanteng babae. Halika nga rito. Hello? Top-notcher ka! Ang galing! Salamat, Guru Ramos! Salamat! Kapitan Reyes, panalo ako. Nasa pinakatimog ang lungsod ng Timog. At ang pamantasang kanluran ay nasa pinakahilagang kanluran. Maria Ligaya, sigurado ka na handa ka ng tuluyan na iwan ang lungsod ng Timog. Pag umalis ka, wala nang pagkakataong magsisi. Napag-isipan ko na. Aalis ako sa lungsod ng Timog. Pero narinig ko kayo ni De La Cruz. Tina. Napag-isipan ko na. Walang mas mahalaga kaysa makapasok sa pamantasang kanluran at ibuhos ang buhay ko para sa bayan. Sige, maghanda ka na. Sa ikatlong araw, sasama ka sa akin sa Hilagang Kanyuran. Congrats, kaklase! Salamat, Senpai! San Araw. Di pa rin umuwi? Oh, baka dahil pa rin sa scholarship? Di naman. Di ba pumayag na kayong magpakasal? Kahit pagsabihan mo siyang huminto, agad siyang pumapayag. Ganyan talaga siya. Hayaan mo lang siya ng 2-3 araw, lalapit din yan sa'yo. Tawagan siguro, Ramos. Pag lumabas pa siya, pag tumakas pa siya, palayasin mo siya. Huwag nang bumalik sa pamilya de la Cruz. Ginong de la Cruz, minsan pwede rin po makipag-usap ng maayos. Anong sabi mo, Tito Juan? Ginong de la Cruz, huwag po kayo magalit. Kung nag-aalala po kayo kay Binibining Ligaya, pwede niyo siyang tanungin ng maayos. Palagi niyo siyang pinapalayasin. Ang mga salitang yan ay lalo lang siyang lalayo sa inyo. Anong iniisip mo, Tito Juan? Bakit mag-aalala si Punong Patnugot de la Cruz sa kanya? Senpai, tapos na ang huling isinalin. Tingnan niyo po. Maria Ligaya! Punta ka sa ospital! Magpakamatay ang kapatid mo! Ayoko sa ospital! Ayoko sa ospital! Maria, ilitas mo ang kapatid mo. Ilitas mo na ang kapatid mo. Anong nangyayari? Gusto rin ni Grace si Roberto. Kung ikakasal ka kay Roberto, mamamatay siya. Talaga? Ate, huli na tong pakiusap ko. Gusto ko lang ng kasal. Hayaan mo kong maranasan ang pakiramdam na ikasal kay Kuya Roberto. Sapat na yon. Anong kalokohan yan? Kuya, kung wala ka sa kanya, pwede mo siyang pagkasalan, tayo. Tumahimik ka. Grace! Nabaliw ka na talaga. Para lang sa palabas. Hindi totoo yan. Roberto. Sige, edi wak ka na sa pamantasan ng Timog. Maria, kung gusto mo ng slot sa pamantasan ng Timog, di ka pwedeng magpakasal kay Roberto. Kung pakakasalan mo siya, ibalik mo sa akin ang slot. Maria, anong ibig mong sabihin? Ma, di pwedeng gusto mo lahat. Kasalanan ko to. Grace! Aking Grace! Ma, hayaan mo na akong mamatay! Hayaan mo na akong mamatay! Maria Ligaya, huwag mong kalimutan. May utang kang buhay kay Grace. Tama na! Uminom ka ng gamot. Magpapakasal tayo sa 3 araw. Maria Ligaya, nangako kong pakasalan ka. Di ako babawi. Pag gumaling na si Grace, kukunin na natin ang lisensya. Mag-usap tayo. Anong sasabihin mo? Ayoko na ako mapakasal sa iyo, Kuya Roberto. Anong sabi mo? Sabi ko, ayoko na ako mapakasal sa iyo. Sabi ko, ayoko na kitang pagkasalan. Kapatid mo si Grace. Tulungan mo siya sa huli. Pwede ba?
Maria Ligaya. Anong nangyari? Sumama ka sa akin. Hoy, si Antonio Reyes ba yun? Paano siya nagkasakit? Tara na. Ayoko siyang makita. Humanap ka ng doktor mamaya para gamutin si Maria. Opo. Hindi. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Baka masira ang ulo mo. Pinagbubugbo ka na. Umiiyak ka lang. Di ka mukhang estudyante ng kanluran, Yu. Di ka rin mukhang piloto. Ang susyango magdamit. Maganda ba? Sakto lang. Sige. Sa biyahe papuntang Kalurano, 2 araw at 1 gabi sa tren. Pagdating sa lungsod ng Lila, 1 araw pa sa kotse. Maraming estudyante sa daan ay di makayanan, kaya... Salamat ah. Ano? Wala. May paputok. Di ba may meeting ka? Bakit bigla kang umuwi? Wala masyadong trabaho. Dumaan lang. Dinalhan kita. Ang admission letter. Pasado ako. Uy, Jun Santos, mayroon bang letter ng anak kong si Grace? Wala po yata sa inyo. Imposible! Hanapin mo ulit! Ilan lang po to? Huling batch na po to. Kung wala, bagsak po siya. Walang ganyan. Meron kaming kuwata sa school. Kahit magsak si Maria, dapat ang kay Grace ay hindi mali. Maria Ligaya, anong nangyayari rito? Ano ba nga ba? Maria Ligaya, gusto mo ba akong ipahamak? Sinabi ko na, si Roberto at ang admission letter, pumili ka. Grace, ginusto mo to. Ma! Kung ganun, para sa kwota ni Grace, ikaw pang bumagsak. Maria Ligaya, kung gusto mong mapahamak, bakit idadamay mo si Grace? Ulitin ko, ang admission letter, pinuni ko. Baliw ka na! Pinunit mo pa ang acceptance letter para lang di makapasok ang kapatid mo? Ang lupit mo naman! Mga ate, makipag-usap naman kayo. Akin ang slot na to, kaya kung anong gusto ko, gagawin ko. Kung gusto ni Grace mag-college, mag-exam siya. Nakakagalit! Paano ako nagkaroon ng masamang anak? Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat. Di na sana ko nabuhay. Dapat sa sunog noon, nasunog na sana ko. Tama ka. Ano? Grace, ilang taon na, panghii mo ang iyak mo. Marami ka nang inagaw sa akin. Ikaw, manahimik ka! Ako nang bahala. Magulo ang bahay. Bumagsak si Maria. Di niya kasalanan. Ang acceptance letter ng iba lumabas na. Anong magagawa mo? Eddie, ma-repeater. Silang dalawa. Patay! Tapos na lahat! Higa! Anong nangyari? Gusto niyo ba akong mamatay? Maria Ligaya, pwede ka matampo. Pero huwag mong isugal kinabukasan. Kailan ba nag-alala sa akin si Punong Patnugot de la Cruz? Tsaka, yung sampal kanina, babawi ako sa'yo. Ititigil muna ang kasal natin. Pag nakapasok ka sa pamantasan ng timog,
saka tayo magpakasal. Kung ikaw, maniniwala ka ba? Ako. Maria Ligaya, ito ang taong hinintay mo ng siyerta taon. Taong nananamantala at nandaya para sirain ang buhay mo. Di kita niloko! Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang palusot mo. Sige, tayong ganito na, lilinawin ko na. Di ako nag-apply sa pamantasan ng Timog dahil pupunta ako sa Hilagang Kanluran. Ulitin mo! Sabi ko, pupunta ako sa Hilagang Kanluran. Tama na, Maria Ligaya. Masyado pa kitang pinagbigyan. Kailan ka pa ba hindi magiging pabigat sa pamilyang to? Roberto de la Cruz. Huwag ka nang bumalik kung kaya mo! Wala kang matirhan. Anong gulo na naman to? Drive ka na. Mainihan daw ang kwarto. Magpahinga ka na. May biyahe pa tayo bukas. Kalikasanong 一欠就是这钱 Ahamnong 一欠就8日 Antonio Ang aga mo nang nababasa ng pulong English? Maria Ligaya. Diba ang galing mo sa English? 100 pesos kada artikulo. Subukan mong isalin. 100 pesos? Tingin ko nga malulugi ang pamilya mo. Gabi na rin pala. Magpahinga ka na. Kunin mo pag gusto mo. Pasahin mo sa biyahe. Ano? Sige. Sasabihin ko kay Punong Patnugot de la Cruz. Sige. Punong Patnugot de la Cruz. Si Maria Ligaya. Buong gabi, di umuwi. Baka hindi na. Masyado ko siyang pinagbigyan. Tawagan si Guru Ramos. Sabihin kay Maria Ligaya, kasal ni Grace na yon. Pag di siya umuwi bago magtanghali, wag na siyang gumalik. Kapitan Antonio, ang pinabili niyo kay Binibining Ligaya, pang-ilalim at gamit, nasa kotse na. Sa paaral lang yan. Walang kulang. Punta ka lang dun. Salamat. Sumakay na tayo. Walang anuman. Kain pa kayo. Sa wakas, nandito na si Punong Patnugot de la Cruz. Roberto, sa wakas nandito ka na. Bilis, ang tagal na ni Grace. Anong nangyayari? Di ba sabi natin na walang imbitado? Si Maria, di pa ba umuwi? Hayaan mo na ang masamang babaeng yon. Puntahan mo na si Grace. Ayaw niyang uminom ng gamot hanggat wala ka. Bilis. Kuya Roberto, akala ko di ka napupunta. Kuya Roberto. Maupo ka muna, ha? Inom mo to. Tapos, labas tayo. Good girl. Binibining Ligaya, sigurado ka bang di mo pa alam ang sina Punong Patnugot de la Cruz? Pag umalis ka, di mo alam kung kailan ka babalik. Hard. Mag-asawa, dito kayo. Smile. 3, 2, 1. Okay, ang ganda. Hello? Maria Ligaya? Ikaw ba yan? Sagot ka. Nasaan ka ngayon? Kuya Roberto, saan ka pupunta? Roberto! Ano? Gusto mong lumapit? Sumakay ka na. Maria Ligaya!
Antonio Reyes? Ba't siya nandito? Roberto, bumalik ka na, Hinihintay ka pa ni Grace. Tia Teresa Tarana. Ito, pinabigay sa'yo ng senior mo. Sabi niya, kahit nagtatrabaho, ingatan mo sarili mo. Pagdating sa Hilagang Kanluran, mag-focus ka sa pag-aaral. Kuro Ramos. Di ko to matatanggap. Ibalik mo na lang sa kanya. Ang pinagawa sa akin ng senior mo, di ko pa ito nabiguan. Magayos ka. Maria Ligaya, maraming umaasa sa'yo. Huwag mo kaming bibiguin. Handa ka na ba? Handa na. Siguradong gagawin ko ang sarili kong magningning. Salamat sa pagdalo sa kasal namin ni Kuya Roberto. Isang tagay para sa inyo. Isang tagay pa. Grace! Kuya Roberto, alam mo ba kung gaano kahirap hintayin ang araw na to? Anong sinasabi mo? Di ba kakakasal ang ipunong Patnugo de la Cruz kay Maria Ligaya? Bakit kasal na naman siya kay Grace? Di ba lahat tayo rito para manood ng drama? Ang gulo ng relasyon nila. Grace. Alam kong di ako kasing galing ni ate, pero ang pagmamahal ko sa'yo ay higit pa sa kanya. Tama na! Kuya Roberto! Kuya Roberto! Sulat ni ate. Kuya Roberto, gaano ba ako kasama para sa araw ng kaasal natin? Nasa isip mo pa rin si ate? Akin na yan! Ayoko! Kuya Roberto, hiling ko lang ngayong araw na ibigay mo sa akin ang buong puso mo. Hayaan na natin si ate, pwede ba? Akin na yan! Hindi! Grace, peke ang kasal natin. Kumalma ka. Hindi! Sa'yo na ang sulat. Pero linawin mo sa akin. Sa puso mo, wala ka talagang pagtingin sa akin. Grace, bakit ka katulad ni Maria na nagpapakatanga? Pag-aaralin kita. Siguraduhin kong maginhawa ang buhay mo. Pero hindi kita pakakasalan. Kahit may Maria o wala, hindi kita pakakasalan. Maliwanag ba? Kayo ni ate. Tumahimik ka! Nagtatrabaho sa pabrika at di na mag-aaral? Maria Ligaya, ikaw ang unang sumuko kay Kuya Roberto. Hayaan mo akong dagdagan ng apoy. Imposible to. Imposible. Kuya Roberto, hindi mo pa bagets? Hinababalik si ate. Mahal mo siya, pero hindi niya pinahalagahan ang sakripisyo mo. Mali. Ang pangarap niya ay makapasok sa pamantasan ng timog. Siguradong nagtatampo lang siya. Kuya Roberto! Saan ka pupunta? Kuya Roberto! Hello? Antonio, wag kang sumakay muna. Hello, Pa. Antonio, wag ka munang sumakay. Bakit po, Pa? Si Professor Santos ng ahensya ay nasa lungsod ng Timog na. Punta ka na doon ngayon. Tulungan siyang tapusin ang trabaho bago ka bumalik. Pero paano? Pagdating ni Professor Santos sa lungsod ng Timog, pagkatapos mag-inspeksyon, lipat siya sa Maynila Norte. Baka pumili siya ng mga dating tauhan na isama. Kung tama ang tanda ko sa ganitong sitwasyon, hindi pumunta si Roberto sa pamantasan ng Timog, kundi sumama sa dating boss niya at lumipat sa Maynila Norte. Ang biglaan naman. Pumunta ka na ngayon kasama mga tauhan mo para tulungan siyang tapusin ang trabaho. Teka pa, pag-uwi ko ngayon, wala akong kasama. Si Benji nga ay nag-volunteer lang tumulong. Tsaka di ba sinabi ko sa'yo, nasasama sa akin ngayon ang isang babae ng pamilya de la Cruz. Paano ko na lang ipapaliwanag sa kanya? Dalaga? Natauhan ka rin? Bukhang ang pamilya Reyes ay may tagapagmana na. Pa, anong sinasabi mo? Wala akong pake. Makinig ka sa akin. Tinawag mo siyang Tito Santos. Pero paglaki mo, dapat may pagitan. Nga pala, balita ko si Professor Santos hahanapin muna si Roberto. Ayusin mo ang bagay na to, kundi huwag ka nang umuwi. Pa. Hello? Mauna ka na. Baka. Okay lang. Di pa naman pasukan bukas. Ako naman tutulong
Umalis na si ate. Di na siya babalik. Roberto, kasal to ni Grace? Saan ka pupunta? Tia Teresa, hanggang dito na lang po. Kuya Roberto, huwag kang umalis. Pag umalis ka, magiging katatawanan ako. Peke ang handaan, peke ang kasal. Ako ang pinakamalaking katatawanan sa pamilyang to. Professor Santos, bakit tayo nandito sa lungsod ng Timog? Naku, akala ko may kasal na. Roberto, sa ganitong okasyon, bakit di mo ko sinabihan? Kung tama ang hinala ko, si Maria ang bride. Tara, tawagin mo siya para makita ko. Hindi po. Maria! Professor Santos, pakinggan niyo ko. Grace. Teka. Tito Santos. Hello po, Tito Santos. Maria Ligaya, sabi mo. Anong ibig sabihin ng sulat na yun? Anong ibig sabihin ng sulat na yun? Nakasulat. Malinaw ang sinulat ko. Di ba gusto mong pumasok sa pamantasan ng Timog? Anong tuwa yun? Nakakabaliw! Kung alam ko lang, punong Patnugod de la Cruz na ikakasal ka ngayon, dapat nagdala ako ng malaking regalo. Congratulations! Sana magtagal kayo. Wala nang iba, punong Patnugod de la Cruz. Nagkukusa ka sa panawagan, walang luho. Kahit sa ganyang mahalagang kasal, wala kang ginawang malaking handaan. Nagpapakita ka ng mabuting halimbawa. Salamat. Roberto, ako mismo ang nagturo sa'yo. Ngayong kasal ka na. Panatag na ang loob ko. Kaso, nagmamadali ako ngayon, kaya wala akong dala. Di ko kailangan yan. Hindi. Sa lahat ng bagay, dapat may malaking regalo ako. Bilang patnugot, mabuti ang pagiging simple. Pero isipin ang moralidad mo. Maraming nakatingin sa'yo. Mayong kasal ka na, isama mo ang asawa mo sa opisina minsan. Sige, sasama na ako sa'yo. Hindi. Ngayon, samahan mo ang bagong asawa mo. Nandito naman si Maria. Mula, pagkabata, gusto ko na ang batang to. Tito Santos, sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ganito na lang. Mauna na kami. Maria Ligaya! Bitawan mo ko. Wala akong sasabihin. Tara. Tito Santos, saan po tayo? May kikitain. Mahal, may bisita. Tia Luz, nandito ka rin sa lungsod ng Timog. Tonton, laki mo na. Tara, pasok. Hello po, Tia Luz. Ikaw si Maria, di ba? Tagal nating di nakita. Ang ganda mo. Tara, upo kayo, Tara. Upo ka muna. Maghahanda ako ng tiya. Tulungan niyo ko. Sige. Lolo Santos, totoo ba to? Malinaw ko nakita. Yung batang De La Cruz, walang pasabing kinasal kay Grace. Bukas sa meeting, sasabihan ko siya. Kawawang bata. Nga pala, Tonton, mula ngayon, huwag mong saktan si Maria. Ako? Ako na po, Tito Santos. Maria, ang tao, di pwedeng lumingon. Ang solusyon sa problema, di nakikita sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Matalino kang bata, alam mo yan? Alam ko po. Wala nang bago kung di aalis ang luma. Ano sa tingin mo sa kanya? Tia, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung gusto mo talaga, ipapakilala kita. Tara. Salamat po, Tia. Di pa nawawala ang piklat mo. Baka habang buhay na to. Ngayon, ang tatay mo, pag naalala ang sulong noon, natatakot pa rin. Swerte mo rin, bata. Akala mo tapos ka na. Sino mag-aakala na makakaligtas ka? Akala ko rin noon, siguradong patay na ako. Pero di ko inasahan, siya ang nagligtas sa akin. Sabi ko na nga ba, pag walang jowa, may mangyayari. Ay naku, ang bata. Maria, mula ngayon, dumalaw ka rito. Opo, salamat po, Tia. Mauna na po kami. Ingat kayo. Bye! Mahal, sigurado magkakatuluyan yan. Antonio, pagpunta mo sa Hilagang Kanluran, araw-araw bang lumilipat? May mga land operations din kami.
Sorry. Okay lang. Pak lumilipat ka. Di ka pa takot? Takot. Ibig ko sabihin, pag lumilipad kayo, pare-pareho lang ang nakikita. Di ka ba maliligaw? Sabi ng dating kapitan, basta may gabay sa puso, di ka maliligaw. Tulad ng gabay niya ay asawa niya. Kaya, kahit anong delikadong misyon, nakakabalik siya ng ligtas. Saan ang gabay mo? Tuloy mo. Ilang beses nang sinabi sa grupo, malaking issue ang moralidad. Isa kang mamamahayag. Dapat ikaw ang maging ehemplo. Ang sitwasyon niyo ni Grace, isulat mo ng buo. Ipasok ang report bukas. Kung hindi, huwag ka nang pumunta sa Maynila Norte. Professor, kailangan kong pumunta sa Maynila Norte. Professor, Nico de la Cruz, nahanap na. May nakakita sa admin hall. Si Maria Ligaya, nagte-translate daw para sa tuition. Ano? Ligaya, sina Kapitan Reyes at Professor Santos nasa syudad na. Sabi niya, susunduin ka niya mamaya. Sige, salamat. Maria Ligaya, di ba pupunta ka sa Hilagang Kanluran? Bakit bigla kang bumalik? Gusto mo bang sa ganitong paraan ay magbago ang isip ni Kuya Roberto? Maria Ligaya, ang sama ng ugali mo. Magbago ang plano. Bakit? Alis man ako o hindi? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Ayoko talaga sa pagiging puro mo. Sinira mo ang slot ko, ngayon gusto mo pang sirain ang kasal namin ni Kuya Roberto. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Grace, magising ka nga. Hindi ikaw lang ang tao sa mundo. Hindi. Tandaan mo, ang slot sa pamantasan ng Timog ay sa akin dapat. Pati si Kuya Roberto, akin. Pati ikaw. Dahil sa sunog noon, ang buhay mo ay akin din. Sige, sabihin mo, paano ko babayaran? Grace, alam mo naman, bukod sa buhay ko, wala ka ng pananakot sa akin. Ikaw, anong sabi mo? Hindi ka na bata. Huwag mong ilusyon. Huwag kang magmalinis at magturo. Ang lading nakabuntot kay Kuya Roberto. Di ba ikaw yun? Ikaw yun, di ba? Punong Patnugod de la Cruz, bakit kayo nandito? Kuya Roberto! Ibalik si Grace sa ospital. Ayoko! Sumama ka sa akin. Ano ba? Bitawan mo ko! Ano ba? Bitawan mo ko! Saan ka galing kahapon? Sa kolehiyo. Ulitin mo nga! Magkolehiyo sa Hilagang Kanluran. Maria Ligaya, di ba gusto mo sa pamantasan ng Timog? Bumili na ako ng bahay sa lungsod ng Timog. Pag nakapasa ka. Sabihin mo kay Grace. Alam kong ayaw mo ibigay ang slot sa kanya. Pero alam mo ang sitwasyon ni Grace. Sa grado niya, di siya makakapasa. Bilang ate niya, anong masama kung tutulungan mo siya? Hayaan na yan. Mag-aral ka ulit. Pag nakapasa ka sa susunod, pwede na tayo. Roberto, hindi sa di ko kaya maghintay. Natawa na ako. Ang buhay ko noon, dahil sa'yo, matagal na nakatigil. Pero tingin ko, kahit wala ka, kaya ako pa rin maabot ang sarili kong halaga. Maabot ang halaga mo. Ibig sabihin ba niya sa pabrika, maghihilo ka sa makina? Sinabi yan ni Grace? Patnugod de la Cruz, si Grace dinala na sa ospital. Layas! Ria, may hangganan ang kalokohan. Di ako naglalaro. Sige. Panagutan mo ang bawat sinabi mo. Pag umalis ka ngayon, di ka na pwedeng bumalik. Napag-isipan ko na. Eh di umalis ka. Di ka na makakapasa ngayong taon. Tingnan natin kung may tatanggap sa'yo. Ayos lang po kayo, punong Patnugod de la Cruz. Siya, malis na. Papasok sa kolehiyo. Huh? Di ba po siya pumasa sa kolehiyo? Sa pagiging maarte niya, makakayaba niya. Nagmamalaki lang siya. Baka dahil pa rin ito sa kasa niya ni Grace. Pero di naman siya ganyan dati. Uy, baka siya. Hindi! Babalik din siya pag naisip niya. Tito Santos, ano po yan? Di mo maintindihan? Para to sa amin ni Tia Luz para maging romantiko. Heto, kunin mo to. Teka, di na kailangan sa atin ng ganitong romantiko, di ba? Naku, ang tigas ng ulo mo. Para kay Maria yan. Kinausap ko si Lolo Reyes kahapon. Masaya siya sa girlfriend mo.
Teka, Tito Santos, ano po sinasabi nyo? Wala po akong ganung balak. Hay, dinala mo na sa bahay. Ba't nagkukunwari ka pa? Naalala ko, sinabi mo sa akin na ang pangalawang anak mo ay gagamit ng apelido ko. Pag uwi, ipapakiusap ko kay Tia Luz na kumbinsihin si Maria. Huwag mag-alala. Pero po? Walang pero, mangmaneho ka na. Antonio, bilisan mo na. Pag nagkolehiyo si Maria, maraming gwapo ang paligid niya. Baka sa huli, di ka na niya pansinin. Ay, wag po kayong ganyan. Maria, hito! Nakuha ko lang sa tabi. Di, akin na? Sige, libre naman to. Kunin mo kung gusto mo. Para sa'yo to. Diba sabi mo, wala ka pang natatagpuang koordinasyon? Sana makatulong to. Salamat. Maria Ligaya. Ha? May paputok. Ikaw pala. Diyos ko, bakit ang dami mo nainom? Wala pa ba si Maria Ligaya? Opo. Uy, punong Patnugot de la Cruz. Ay, huwag ka nang uminom. Mag-usap ka sa paaralan bukas. Itigil ang pagbalik niya. Di ba gusto niyang umalis? Wala siyang diploma. Saan siya pupunta? Mag-isip po kayo, punong Patnugot de la Cruz. Kung pipigilan niyo talaga ang pag-aaral ni Maria Ligaya, di na siya babalik. Mag-isip po kayo ng mabuti. Desisyon niya yon. Upo muna kayo. Punong Patnugot de la Cruz. Bata pa rin siya. Bakit niyo siya pinag-aawayan? Tsaka, kung di siya mag-aaral, anong gagawin niya? Sabi sa sulat niya, punta siya sa pabrika para maging mahusay na manggagawa. Punong Patnugot de la Cruz. Sa totoo lang, si Maria Ligaya, una, pinilit siyang ibigay ang slot. Tapos, nakita pa na ikinasal kayo ni Chris. Baka nasaktan talaga siya. Hey. Itong taong siyang kasama ko. Ni minsan hindi. Di ba pupunta kayo sa Maynila Norte? Punong Patnugot de la Cruz. Kung mahalaga siya sa inyo, pakalmahin niyo na lang siya. Yung sa Maynila Norte, pag-isipan niyo rin. Tingnan niyo, gusto ka niya at mabait pa. Basta pakalmahin niyo, pakalmahin niyo. Kanino ako kakausap? Si Maria Ligaya. Ang daming may gusto sa akin. Sino ba siya? Hahanapin ko si Maria Ligaya. Bakit mo naisip na mahalaga si Maria Ligaya? Bakit mo naisip na iisipin ko siya? Kayo ang dahilan, kaya siya nasusunod. Punong Patnugot de la Cruz. Tumahimik! Punta ka sa paaralan bukas. Kunin ang file ni Maria Ligaya at ibalik sa akin. Maliwanag ba? Opo. Lumayas ka! Gising ka na.
upat kumain. Wala kang lagnat. Bakit bigla ka nagbago? Kapitan Reyes. Oh, pasasalamat ko to sa binigay mong coordinates. Bumili lang ako sa tabi ng kalsada. Mura lang yan. Kain na. Naalala ko lang, yung bundok ng Agila, di pa ako nakapunta. Bago umalis, gusto mo mag-hiking? Di pwede. Yung article ko kagabi, di pa tapos. Oh, naghalimutan kong sabihin kahapon. Yung balitang agham, ang ganda rawan ng article mo. Nabook na sa susunod na buwan. Kaya yung susunod na trabaho, di mo na kailangang magmadali. Talaga? Oo. Okay. Sa lungsod ng Timog ako, nanilahan ng matagal. Hindi ko alam na may bundok pala rito. Maria Ligaya! Ba't ka sumisigaw? Tumingin na sa atin ang iba. Wala namang nakakakilala sa'yo. Ba't ka takot? Maria Ligaya! Magiging parang bituin ka na kumikinang. Subukan mo nga. Antonio Reyes! Uy! Antonio Reyes. Salamat. Walang anuman. Uy, palita ko, si Punong Patnugot de la Cruz daw kinasa sa kapatid niya. May kasal pa. Noong nakaraan, yung issue sa meeting, ito yun. Naku, anong kapatid? Sila. Hindi magkadugo. Kundi, paano magiging legal? Ano yun? Ano pa ba? Matagal nang naghintay si Maria at sumunod sa kanya. Kiinasahan na ang makakasal sa huli ay si Grace. Isipin niyo ng mabuti. Ano alam nyo? Halika rito. May narinig akong balita. Ito si Maria, kamakailan daw kasama ang piloto ng pamilya Reyes. Sila raw ay magkasama na. Grabe, ang pasa po. Anong pinag-uusapan nyo? Bawal ang sismisan. Pag nakita ko pa to, lilikpit kayo. Ano ma? Pumunta ako sa school kanina, kanselado na ang pag-uulit niya. Baka ngayon, sinabi na ni Guru Ramos ang balita kay Maria. Patnugot de la Cruz. Sa tingin ko po, sa edad ni Maria ngayon, madali siyang mag-isip ng kung ano-ano. Tingnan niyo po, may slot sa college at may kasal pa. Baka iniisip niya na pag umalis kayo ni Grace, di na kayo babalik. Ano? Isipin niyo, baka ayaw kanyang iwan. Kaya nagdesisyong ipusta ang kinabukasan niya. Para sana, bigyan mo siya ng pangako. At higit sa lahat, ang talino naman niya, paano siya babagsak? Pasok. Professor, nandito ako para tanggihan ang transfer sa Maynila Norte. Alam mo bang sinasabi mo? Bumalik ako para isama ka. Tapos sasabihin mong, tanggihan mo to? Gusto kong maghintay ng 1 taon. Gusto kong hintayin na makapasok si Maria sa pamantasan ng Timog. Ang kasa noon ay... Tuta, si Maria ay fiancé ko. Sa pagbagsak niya, ako ang may pananagutan. Kung ganon, huwag ka nang mag-alala. Si Maria ay tinanggap na sa pambansang pamantasan ng Hilagang Kanluran. Bakit pa siya mag-aalok sa pamantasan ng Timog? Ano? May tiket na siya. Sa susunod na linggo, kasama ang bunso ng pamilyang Reyes na piloto. Di mo ba alam? Ano? Ano? Anong ibig mong sabihin? Di mo siya pakakasalan? Pinipigilan mo pang mag-aral? Hindi, Professor. Baka nagkakamali kayo. Di pumasa si Maria sa pamantasan ng Timog. Nakita ko mismo ang pinirmahan niyang form. Mali yata. Alam kong si Maria ay matalino sa klase. Paano siya babagsak? Baka nagkamali lang siya. Itong mga nakaraan, tulungan siya ng pamilya na mag-apply ulit para sa pamantasan ng Timog. Imposibleng pumunta siya sa Hilagang Kanluran. Roberto, bakit mo nasabing tsak naman na natili siya sa lungsod ng Timog? Sa akin siya nakabuntot simula pagkabata, kaya kilala ko siya. Di lang sa Hilagang Kanluran, ni hindi pa siya nakalabas ng lungsod ng Timog. Roberto, lahat ng tao ay nagbabago.
Walang mas nakakakilala kay Maria Ligaya kaysa sa akin. Ay, bata ka pa. Payo ko sa'yo, habang maaga pa, hawakan ang lahat ng makakaya mo para di ka mapunta sa wala at wala kang makuha sa huli. Anong ibig mong sabihin? Maganda ka na agad sa 3 araw. Sumama ka sa akin sa Maynila Norte. Hindi, di pwede. Galit pa sa akin si Maria Ligaya. Sabi pa niya, magtatrabaho raw siya sa pabrika. Ano masama sa manggagawa? Huwag mong isipin. Dahil may natutunan ka, ay magaling ka na. Hindi! Di yan ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, ang talino sa pag-aaral ni Maria, tapos di na siya mag-aaral. Ilang taon na kayo magkasama ni Maria. Di mo pa ba kilala ugali niya? Naniniwala ka sa mga sinabi niya? Kunin mo lang ang application. Tungkol sa desisyon ni Maria, ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Bibigyan kita ng 3 araw. Manatili sa lungsod ng Timog o sa Maynila Norte. Ikaw na ang mag-isip. Sige. Guru Ramos, ako si Roberto. Napagsak pa talaga si Maria Ligaya? Guru Ramos, ako si Roberto. Sabihin mo sa akin, bagsak ba si Maria? Punong patnugot. Anong sinasabi niyo? Palabas mo si Maria. Maria. Wala po si Maria ngayon. Kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na sa akin. Balita ko, pupunta si Maria sa Hilagang Kanluran. Paano naman magyayari yon? Gusto ni Maria sa pamantasan ng Timog. Alam niyo po yan. Pero punong patnugot, malaki na po si Maria. Sa hinaharap, marami siyang pagpipilian. Sana huwag niyo na siyang masyadong pakialaman. Maaga pa yan. Alam ko ang limitasyon ko. Maria Ligaya, nagsisinungaling ka pa rin. Hello, Antonio. Ako to. Huwag mag-alala, ate. Nandito ako. Walang gagalaw kay Maria. Mabuti yan. Ang ugali ni Punong Patnugot, alam ko na. Ilang taon na, sanay na siyang kasama si Maria. Di malaman kung di kayang mawalay ni Maria o siya ang di kayang mawalay. Basta mula ngayon, ako lang ang kasama ni Maria sa Punong Patnugot. Di ko siya hahayaang lumapit kay Maria kahit konti. Naku. Kailan pa kayo, ha? Hindi pa. Balang araw. Guru Cruz! Maria Ligaya. Antonio Reyes. Halika, upo kayo. Ma, pa, bakit kayo nandito? Narinig kasi namin na may girlfriend ka na, kaya kami ng papa mo ay nagabang ng bus kagabi. Ikaw si Maria, di ba? Naku! Hello po, tita, tito. Pasensya na po sa abala. Mauna na po ako. Naku, mabait na bata. Pasok, upo ka. Halika. Ma! 2 araw lang ako. Bakit kayo napunta rito? Di ka naman ang sadya namin. Umalis ka na. Sasabay kami kay Tito Santos pabalik ng Maynila Norte. Halika, upo ka. Malalamig na. Ba't nakatunganga ka? Lolo Reyes, sabi ko na, mabait ang batang to. Oh, Maria, binili na kayo ni Tito ng bahay sa Hilagang Kanluran? Pero kung gusto nyo sa Maynila Norte, pwede rin. Maunawain kaming magulang. Di namin pakikialaman ng buhay nyo. Oo nga. Heto, regalo ko sa'yo. Tita, di ko po matatanggap. Tanggapin mo na, mura lang yan. Marami yan kay mama. Hindi po pwede. Di po talaga pwede, tita. Sige, kain na. Kain. Mag-toast tayo kay Punong Patnugot de la Cruz. Tara! Punong Patnugot de la Cruz. Tara. Punong Patnugot de la Cruz. Tingnan mo. Punong Patnugot de la Cruz. Tingnan mo to. Ang sitwasyon ni Maria, parang may mali. Patnugot de la Cruz. Pasensya na po sa inyo.
Tapos, napo muna tayo ngayon. Uy, anong meron? Pasensya na, Boss Mateo. Bawi na lang po ako sa susunod. Sige, sige. Ang piloto na yun ng pamilya Reyes. Mayabang dahil sa tatay niya. Nagpapakilala sa iba. Oh, kanyan na siya simula bata. Hey! Hindi maloloko si Maria Ligaya. Kumpara sa inyo, wala siya sa inyo. Kaya pala di umuwi. Patnugot de la Cruz. Ang totoo. Masyado ako siyang sinisindak. Tawagan siguro Ramos. Bukas. Susunduin natin si Maria pa uwi. Sandali! Gabi na po. Mauna na po ako. Taga, alis na kami. Oh. Antonio, ngayon, pupunta kami ng tatay mo, kina Tito Santos. Ngayon, alagaan mo si Maria. Ma, nagkakamali kayo. Dito lang muna si Maria. Maria, tungkol sa'yo, narinig ko na. Kahit anong sabihin ng pamilya mo, simula ngayon, ako ang sandalan mo. Ba't pa nagpapakahirap? Makinig kayo sa akin? Ipagkasundo na sila ngayon. Itong matanda, lasing na. Tara na. Para di maabala ang mga bata. Mag-translate ng Balitang Agham. Maria. Si Roberto, magaling siya, pero malupit siya. Ganyan sa pamilya niya. Kung pipiliin mo siya bilang asawa, baka di maganda. Ang sinabi ng tito mo, baka di lang lasing yon. Pag-isipan mo. Sige na, Ma. Tara na. Di ka sanay sa maraming tao. Hindi kaso mula pagkabata, di ba ako nasanay sa ganito? Para sa'yo to. Regalo yan ng nakatatanda. Tanggapin mo na. Di pwede yan. Ang pulseras na to, ang ganda pa. Tsaka, personal na gamit to ni tita. Di ko pwedeng suotin basta. Hintay na lang natin pag-alis namin sa Hilagang Bayan. Maria, ang nanay ko ay sobrang maalalahanin. Sinadya nilang pumunta rito mula Maynila Norte. Di para sa akin. Di ko'y nakala na ang tulad mo ay ganyan ka maalalahanin. Tulad ko? Anong klaseng tao ako? Ikaw ay piloto. Mahalaga ka. At ang mga inaalala mo ay mas mahalaga. Di ka tulad namin na nag-aalala sa mga maliit na bagay. Tsaka, di tayo magkapareho. Di mo man nang malalaman na may bago sa Timok na ice jelly shop o sa Hilaga may bago ring western cake shop. Molly. Maria, mula ngayon, sa mundo mo, nandito ako. Kahit ice jelly sa Timog o dessert sa Hilaga, isasama kita para kumain. Salamat, Kapitan Andres. Uy, Professor Santos, alis na po. Bilis na po, mag-picture muna. Tara. Halika. Ay, hindi. Hali kayo ng konti. Okay? 3, 2, 1. Kaklase Maria. Ako. Ako si Mark. Sa ikalawang klase. Nung awarding last year, katabi mo ko. Naalala mo ba? Kaklas Mark. Hello? Ito, ang sulat na to. Kunin mo. Libre ka ba mamaya? Ililibre kita. Mamaya, mukhang hindi. Paano bukas? Pwede rin sa makalawa. Uy. Ano yan?
Kapitan Reyes. Ako gusto kong isama si Kaklase Maria lumabas. Sula mo. Puniti. Ito. Sumama ka. Maria! Uy, litratista. Pwede bang mag-picture kaming dalawa? 3, 2, 1. Ayos! Ano ba yan? Isa pa nga. Uy, tingnan niyo! At Kapitan Reyes! Salamat. Captain Reyes, kung sa susunod ganyan ka ulit, Ano? Bagay talaga sila. Professor Santos, Jefe Reyes, pakiusap po, pirma po sa taas. Si. Kapitan Reyes. Sama ako. Opo. Sandali lang. Siga. Si Maria Ligaya yun, di ba? Hana, ang inggit ko. Tigo! Nandyan si Punong Patnugod de la Cruz. Tara, bilis! Maria Ligaya. Anong ginagawa mo rito? Sumama ka sa akin. May 1 taon ka pa. Yung sinabi ko noon, di ba maninaw na? Anong gusto mo? Maria, wag nang matigas. Sumama ka na sa amin. Alam mo ba nanggihan ko ang transfer sa Maynila Norte para sa'yo? Bakit? Dapat ba ako mo pasalamat? Roberto, ang desisyon mo ay problema mo. Anong kinalaman ko? Mula ngayon, ayoko nang makita ang pagkukunyari mo. Sige, Maria Ligaya. Ang laki mo na talaga. Pero hindi rin ito ang unang beses na nagwala ka sa akin. Wala akong oras sa laro ng mga bata. Kasal tayo bukas. Tapos mag-aral ka na. Huling pagkakataon mo na. Uwi na tayo. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko! Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Antonio Reyes. Ikaw na naman. Mag-isa ka lang. Wala si Ginang de la Cruz. Mukhang ang team mo ay walang ginagawa. Kapitan Reyes, may oras ka pang pakialaman ang problema ng iba. Totoo nga na medyo free ako. Pero narinig ko, si Punong Patnugot Roberto ay nakatanggap ng maraming parusa at sobrang abala araw-araw. Tabi, uwi na tayo. Nasa second floor, si Professor Santos. Sigurado ka ba? Punong Patnugot de la Cruz? Professor, Maria Ligaya, kung mag-aaral ka pa, pag-isipan mo. Bukas ng hapon, umuwi ka bago mag-7. Sasamahan kita sa civil registry. Kung hindi na hihintayin. Ayos ka lang? Ayos lang. Kaya pala sa Hilagang Kanluran, kalokohang kasinungalingan. Di siya nagsisinungaling. Hay, siguradong si Antonio ang nag-udyok sa kanya. Punong Patnugod de la Cruz, balita ko si Antonio ay pupunta sa Hilagang Kanluran. Baka si Maria. Imposible. Di magkakagusto sa kanya si Maria Ligaya. Sigurado na iingit si Grace. Kaya siya nagsabing ganyan para inisin ako. Punong Patnugod de la Cruz, sa tingin ko, magpatalo na kayo kay Maria Ligaya. Isipin nyo, kahit na si Maria Ligaya ay di gusto si Antonio, di rin siguradong laging maghihintay sa inyo. Gusto mo mapatalo ako sa kanya? Magpapakumbaba ako sa kanya. Sino ba siya? Mario, tandaan mo, siya ang di makakawala sa akin, di ako sa kanya. Para sa kanya, kahit ang paglipat sa Maynila Norte, tinanggihan ko. Dapat masaya na siya. Oo. Kara! Maria, kung sa pagpunta mo ron ay di ka sanay, tawagan mo lang ako, susunduin ka ni tita. Sige, alis na kami. Antonio, alis na kayo. Huwag magmadali. Kami, may mga gagawin pa na di patapos. Dahan-dahan lang. Tara. Sige na. Tara.
Tagal ko nang gustong kumain ito. Kain ka pa. Maaga ang biyahe natin bukas. Magpahinga ka na maayos ngayong gabi. Nga pala, Maria, may itatanong sana ako sa'yo. Naalala mo pa ba noong 1982 ang sunog sa bodega ng paaralan? Paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ni Roberto? Kaya nandun ka sa sunog na yun? Niligtas ako ni Grace. Grace? Bakit siya? Yung nangyari noon, di ko natanda. Pagkagising ko, sabi ng lahat, may utang akong buhay kay Grace. Maria, wala kang utang sa kahit sino. Bakit mo nasabihan? Ayos lang, kahit makalimutan mo. Oh, ito, babawiin ko na. Bigay yan ng lola ko sa kanya. Kung binigay ito sa'yo, ibig sabihin gusto ka niya. Tanggapin mo. Balita ko si Roberto bukas ay hihintayin ka sa munisipyo. Hindi. Linawin ko na sa kanya. Matigas ng ulo niya. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung talagang hahanap ka ng mapapangasawa, pwede ba akong maging yun? Pwede ba akong maging yun? Ayos lang, ayos lang. Kaya akong maghintay. Pwede. Tara. Halika, lumapit kayo. Ayan, tama. Ngiti. Tama, tingin dito. Okay. Ukitin ang ulo. Halika, isa pa. Baliw ka ba? Si Antonio yun na. Saka, Maria Ligaya, hawakan mo muna. Anong ginagawa mo? Congrats sa bagong kasal. Bukas ng hapon, umuwi ka bago mag-3. Sasamahan kita sa civil registry. Kung hindi, pag late, di na kita hihintayin. Patnugo de la Cruz! Malaking gulo! Anong sabi mo? Si Maria Ligaya, ikakasal si Maria Ligaya kay Antonio! Ano? Bilis! Nasa civil registry sila! Nasa civil registry! Hara! Dahan-dahan! Kaba ka? Hindi. Parang nangangarap lang. Kapitan Reyes, di ka ba sumabay kina Ginoong Reyes? Hindi. Kinasa mo na. Kayo ni Maria! Kayo! Kuya Andres, totoo to. Grabe, grabe! Uy, nandangarap kami na hulaan kung sinong makakakuha sa isang tulad mo. Siya pala ang gusto mo! Si Maria! Mamaya, hinuman natin! Sige, siguradong sigurado! Ang galing nyo! Uy, punong Patnugot de la Cruz! Nandito ka rin? Nasaan si Maria? Nasaan si Maria? Umalis na! Kailan kayo naghiwalay? Kalma, punong Patnugot de la Cruz. Si Kapitan Antonio ay hindi pwedeng kalabanin. Lumabi ka! Ano ba? Roberto? Anong ibig sabihin? Roberto, kalma ka lang! Di ba ayaw mo sa kanya kasi nakabuntot siya? Ngayon nakalimutan mo na. Bakit ka pa nagagalit? Tumabi kayo! Teka, pre, kasana sila. Antonio! Antonio! Antonio Reyes! Uy, Kapitan Andres, sa susunod,
bibigyan ng malaking regalo. Sana kayo ni Maria ay magtagal at magkaanak agad. Salamat! Salamat, ah! Uy, parang Mari narinig mo? Tara na. baliw ka ba? Ang ginagawa mo, pinapahirapan mo sarili mo. Niloko si Maria! Ako lang mahal niya. Ang tao nagbabago. Kumalma ka nga. Hindi siya magbabago. Maria! Uy, wag! Oh, kasal na ako. Hay, pagdating ng araw, sasabihin ko, kasal na talaga ko. Oo nga. Tayo, puntang Hilagang Kanluran. Salamat, salamat. Sige. Di ko akalain, Kapitan Antonio. Ang atat mo pala. Sa ganda ng asawa ko. Siyempre, ipagmamalaki ko. Kung alam ko lang na ang daldal mo, Eddie. Eddie, ano? Wala. Na pala, di ko na ba kailangang makilala ang nanay mo? Wag na. Sabi ko nga, kung kailan ako ikakasal at kanino, ay problema ko na yon. Wala siyang pakialam doon. Sige. Yung kasal, yung dote. Uy, narinig ko kasi uso na ngayon ang singsing at damit pangkasal. Gawin na natin lahat. Mga yan, dahan-dahan lang. Bakit? Di pa ako handa. Kung hindi si Roberto ang gumamit ng kasal para bantaan ka, papayag ka pa ba sa akin? Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Pag tayo'y nakarating sa Hilagang Kanluran, lahat ay gaganda na. Tagal nating di nagkita, Kapitan Antonio. Bakit ka nandito? Di mo ba ako papasukin? Kailan ka bumalik sa Timog? Di mo malang sinabi. May ayusin lang, di ako magtatagal. May ayusin. Okay na sa? Paano mo nalaman? Kung di lang kumawag si Kuya Andres, balak mo bang itago to sa akin? Kahit ikasal ako, anong pakialam mo? Maria Ligaya. Nakita. Tayo. Noong 1 taon sa Balitang Timog, lagi kang nakabuntok kay Roberto. Kilala ka namin. Tanong pala. Sakto naman. Kaibigan ka rin ba ni Antonio? Hindi lang kami magkaibigan. Dati, muntik na ako maging girlfriend niya. Anong pinagsasasabi mo? Antonio, bulag ka ba? Bakit mo nagustuhan ang probinsya ng to? Antonio, huwag mong kalimutan na piloto ka ng bansa. Hanggat di pa napapasa ang background check ni Maria Ligaya, ang kasal nyo ay di pa valid. Sobra ka lang mag-alala, Pinipining Isabel. Kung nakakuha ako ng acceptance letter sa Pamantasang Kanluran, ibig sabihin, ang background check ko ay matagal nang napasa. At saka, kami ni Antonio ay magkasing tunay. Pareho kaming may pusong handang maglingkod sa bayan. Kaya ang pagpapakasal ay pinag-isipan namin ng mabuti. Magkasing tunay, handang maglingkod sa bayan. Ikaw na bata, anong alam mo? Kung ganyan ka kamakabayan, bakit pa ba tinanggihan ka ni Roberto? Tama na! Antonio, alam mo ba na sina Maria at Roberto ay may relasyon na ilang taon? Si Roberto ang nagpahirap sa kanya. Alam mo pala. Bakit? Danat na yon, mapopropose si Roberto kay Maria. Buti, mabilis ako. At nakuha ko si Maria. Anong sinasabi mo? Kayo, mga lalaki, mga padalos-dalos. Oh, talaga? Kung ganun, Senyorita Isabel, bakit nandito ka pa? Napala, nakalimutan kong sabihin. Nag-join na ako sa grupo ng sining ng Maynila Norte. Sa ika-7 ng susunod na buwan, magpe-perform sa convention hall. Antonio, para sa'yo to, sinadya kong kunin. Di kailangan. Alis na ako sa lungsod ng Timog. Ganyan, mo ba talaga ako tratuhin? Busy sa misyon, walang oras.
Samahan mo ko mamili ng damit. Bibili ako ng damit sa Maynila Norte. Benji, samahan mo si Binibining Isabel mamili ng damit. Ako? Hindi. Di ko kaya si Binibining Isabel. Iba talaga pag may asawa na. Lumabas lang kasama ng kaibigan. Kailangan pang humingi ng permiso sa asawa. Tama na yan. Sige na, Antonio. Ayos lang. Matagal na kayong magkaibigan. Dapat mo siyang ihatid. Kung ganon, edi, ganito. Ganito. Sa harap ng marami, anong ginagawa mo? Sakto naman na, nandito tayong apat. Sakto to, pwede mong tulungan si Binibining Isabel na pumili. Salamat, asawa ko. Huwag nang ulitin to. Ang ganda mo! Anong trabaho mo? Bakit ang daming dress? Lead singer ako ng grupo ng sining ng Maynila Norte. Kakauwi ko lang galing Amerika. Eddie edukada at artista pa. Kaya pala ang ganda ng dating mo. Miss, makaklase ba kayo? Halika, kahapon lang dumating to. Bagay to sa tulad mong mahinhin at seryoso. Subukan mo. Wag na, di ko kailangan to. Salamat. Maganda nga, subukan mo. Ayos tong dress. Subukan ko. Dito po. Binibining Isabel, ang puti ng balat mo. Siguradong bagay to. Ayaw mo ba talagang mamasyal sa mall? Hindi. Masyado mahal ang damit dito. Isa kay tikulo ko, 20 lang ang bayad. Antonio! Antonio! Bagay ba sa akin to? Bagay ba sa akin to? Hindi. Bagay ba sa akin to? Parang ganun lang. Anong ganun la? Walang taste. Oo nga, ang makeup mo ang kapal. Parang halimaw na kumakain ng bata. Paano nagmukhang maganda? Kung si Maria ang magsuot, siguradong mas maganda. Ikaw ang kumakain ng bata. Ang lipstick ko ay sikat na brand sa abroad. Ang isang buwang sahod mo, di mo mabibili ang isang to. Sige na, di ko mabibili. Ayoko rin bilhin. Bakit itong dalawang lalaki ay nakapaligid sa babaeng to? Binibining Isabel, sa totoo lang, bagay sa'yo yan. Bakit? Gusto mo rin ba ang dress na to? Narinig ko na nagtatrabaho ka ngayon. Ganito, itong dress, saya na. Naku, mahigit 100. Hindi ko talaga sinasadya na asarin ka. Di ko inasahan ang dress na to ay ang mahal. Miss, itong dress, di ko nakukunin. Baka kasi si Maria ay masaktan. Miss, di mo na talaga kukunin to. Bagay sa'yo yan. Tina, iba sabi ko na. Teka, kukunin ko na tong dress. Pakikuha ng bago. Sige, heto na po ang dress. Miss, ang bait ng boyfriend mo. Ang lamig mo kanina, pero sa puso mo, nandyan pa rin ako. Sabi ko na isang batang yan, di tatalo sa akin. Ay. Happy wedding. Happy wedding! Salamat. Anong bulok na butik to? Di kasing ganda ng Maynila Norte. Eddie, bumalik ka sa Maynila Norte. Antonio, pinapalayas mo ako? Sasabihin ko to kay Papa. Hindi niya papayag ang maging ganito ang trato sa akin. Isabel, alam ba ng papa mo na sa labas ang yabang mo? Bilang kaibigan, papayuhan kita. Pagdating sa grupo ng sining, kumalma ka. Sa ugali mo yan. Wala kang pake. Gutom na ako. Kakain na ako. Sige, sa wakas. Tapos na. Tara, sa bayanihan kainan tayo. Sino may sabing doon ako? Maria Ligaya. Diba dati, lagi kang nagdadala ng pagkain kay Roberto? Sakto, sa Amerika. Lagi rin ako nag-aaral ng paggawa ng dessert. Mapaligsahan tayo. Tama na yan! Ayos lang. Sakto, gusto ko ring matikman ang luto ni Binibining Isabel. Tara. Ang baad-baad mo naman. Di ko akalain. Bata ka pa, pero ang talino mo. Ba't ka tumatawa? Wala. Ang salita mo,
Parang kapatid ko, medyo kamukha. Pero kumpara sa kanya, mas gusto ko pa rin ang prangka mong ugali. Pwede kang magmalinis. Pwede rin maghiwalay. Basta, hindi ko hahayaang makuha mo lang si Antonio. Dahan-dahanin mo. Kain na. Wow! Maria, saan ka natuto niya? Kumpara sa bayanihan kainan, pantay lang. Mamaya, pabili ako ng 2 pa uwi. Asa ka pa. Ngayon, kulang din unang kakain sa luto ni Maria. Babe, tingnan ko lang kung paano ka magpapakita ngayon. Tara, tikman mo na ang cake ko. Ang cream na to, ako mismo ang nag-whisk. Pangyat na ang tomay ko. Isabel, kumagaling na ang luto mo Ang panggo naman ito. Siyempre, ilang taon akong nasa Amerika. Siyempre, natuto ako. Salad to. Hindi ba't ulam lang yan? Anong alam mo? Mahalaga sa kanila ang kaligtasan ng pagkain. Di sobrang tinaproseso. Piloto ka, araw-araw, bawasan ang mga pinirito. Baka sumakit ang tiyan mo. Ang tiyang ko, matibay. Huwag mo nang isipin. Oo nga. Ano kaligtasan ng pagkain? Tingin ko, puro marketing lang yan. Di ba kinain mo rin ang lutong Chino nung bata ka? Ang puti taba mo naman, mukhang malusog ka. Walang paki sa paborito. Ako, gusto ko lang tikman ang luto ni Maria. Maria Ligaya, hintayin mo mapahiya ka. Wow! Ang sarap nito! Ang galing pala ni Maria. Kailangan ko nang magsikap. Mula ngayon, lagi ako magluluto sa'yo. Imposible. Tinangga kong asin at pinalitan ng asukal. Tikman niya ang hipong ito. Tikman mo rin. Kapitan Reyes, mukhang mula ngayon, masarap ang buhay mo. Sobra naman. Mga simpleng ulam lang. Probinsyano. Niloloko mo ko. Binibining, Isabel. Ang akwat ng asukaw at asin ay malaki. Para lang asarin ako. Sasayangin mo ang mga ulam na to. Ang buhay sa bansa natin ay hindi ganun kayaman. Isabel, ang mga pakulo mo ay halatang halata. Nakita namin lahat. Maputi pa, Isabel. Dahil bata ka pa at walang alam, sa pagpapalit ng sangkap, palalampasin na kita. Pero ngayon, nakabili ka na ng damit. Nakakain ka na rin. Umalis ka na. Bakit ako aalis? Hindi ako dapat. Tama na. Magtino ka naman. Sige, Antonio. Hatid mo ko pa uwi. Busy ako. Anong mas mahalaga kaysa yatid ako? Bakit? Schedule ko, kailangan ko bang i-report sa'yo? Tama na. Ako na. Senyorita Isabel, hati na kita. Humanda ka. Sorry. Kakakasa lang natin. Nakaganito pa. Ayos lang. Kapitan Antonio, mayaman at gwapo. Natural na magustuhan. Ibig sabihin, gusto mo rin? Nakalimutan ko, may sabaw pa. Pamantasan na Hilagang Kaluran, Antonio Reyes. Kaya totoo pala ang lahat. Kuya Roberto, tama na. Lumayas ka! Bakit? Peke ang kasal. Akala mo ba talaga asawa na kita? Kung di ka nakialam, paano mapapahamak si Maria sa kamay ng bunso ng pamilyang Reyes? Kuya Roberto. Layas! Ayokong makita ka ba? Pat Nugo de la Cruz, sabi ni Ross, kaninang umaga, sinamahan ni Antonio sa Maria sa butik para bumili ng 100 piso na dress. Dress? Tapos? Wala na. Dress. Sa ganun niya nakuha si Maria! Pat Nugo de la Cruz, bakit lasing ka na naman? Ikaw, hanapin mo si Maricel, yung sa fashion magazine, ang babaeng patnugot. Bibilhan ko ng dress si Maria. Lahat ng maganda at uso, bibilhin ko para sa kanya. Sige, sige. Maria Ligaya, walang hiya ka! Uy, Kapitan Reyes. Uwi na po ba kayo? Tapos na sa trabaho. Susunduin ko na asawa ko. Antonio. Panugo de la Cruz. Parang pumayat ka. Sa pahayagan ba may problema? Maganda, di ba? Para sa asawa ko. Antonio, di ka niya mahal. Kahit kasal pa kayo, walang silbi. Paano mo nalaman?
Mahal niya ako, kaya pinili niya ako. Nagsisinungaling siya. Roberto, isang payo sa'yo. Tanggapin ang totoo. Huwag laging nananaginip. Hindi ang nananaginip ay ikaw. Huwag mong isiping sa 2 bulaklak at 2 magandang damit. Magmamahal na siya sa'yo. Hindi siya. Kayo, maghihiwalay din. Baka hindi siya dahil sa magandang damit magmamahal sa akin. At baka sa hinaharap, pumili siyang hihiwalay sa akin at makasama ang iba. Pero ang taong yun, hinding-hindi ikaw, Roberto. Tapos na kayo. Ikaw ang sumilat. Pag nilapitan mo siya ulit, lagot ka sa akin. Grace, anak ko, kung may problema ka, sabihin mo kay Inay. Kung may mangyari sa'yo, paano na makaharap ni Inay ang tunay mong magulang? Inay, si Kuya Roberto, 3 araw nang wala. Pakiusapan mo si ate na umalis siya sa lungsod ng Timog. Pag umalis siya, makakauwi na ng maayos si Kuya Roberto. Pakiusap, Inay. Grace, si Maria ay tunay kong anak. Magkatulad kayo ng edad. Pag umalis siya, anong gagawin niya? Inay, hanggang ngayon di mo pa alam. Kasal na si ate. Kinasal siya kay Antonio. Pwede silang magsama sa Hilagang Kanluran. Ano? Kasal na? Opo, Inay. Habang kasal si ate sa ibang lalaki, pinapaasa niya si Kuya Roberto. Kung ganito lang, ang pamilya natin ay magkakawatak-watak. Walang hiyang bata yon. Pupuntahan ko siya. Inay, pagod na ako. Di ko na kaya. Pero naisip ko, ang buhay ko ay bigay mo. Pag namatay ako, paano ka na, Inay? Anak, ipagtatanggol ka ni Inay. Gagawa ng paraan si Inay para kayo ni Roberto ay mamuhay ng maayos. Nakakahiya ka! Uwi na tayo! Nakakahiya ka! Uwi na tayo! Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sige! Ikaw si Antonio Reyes, di ba? Ikaw ang kumuha sa anak ko! Hayop ka! Oh, ako nga. Ako ang nagpilit na pakasalan siya. Sa akin ka na lang magalit. Ate, dahil kasal ka na, palampasin mo na si Kuya Roberto. Pwede ba? Nakikiusap ako. Naku, tayo na! Maria Ligaya, huwag mong kalimutan. Si Grace ang nagligtas sa'yo noon. Kung wala siya, tingin mo ba nabuhay ka pa? Ma, huwag mo nang sabihin. Ayaw ni ate na banggitin yon. Naku, Grace, masakit ba? Sinatan mo ko! Kung tapos na, lumayas na kayo. Grace, tandaan mo, di mo ko masisira ngayon. Tara na. Kawawa naman. Paano ako nagkaroon ng walang utang na loob? Isusumbong ko kayo. Sa seguridad kayo! Ayos ka lang? Sorry Ayaw ko sana makita kayo. Sabi ni tita kanina, si Grace daw ang nagligtas sa'yo. Paano nangyari yun? Matagal na yon. Naalala ko, may sunog noon. Noon, may sunog. Si Grace ang nagsabing may sunog para may pumapatay nito. Nakaligtas man ako, nagsimula na ang bangungot ko. Siya ba talaga ang nagligtas sa'yo? Di ko alam. Ang nangyari noon, di ko na matandaan. Ayos lang. Ang bangungot, manggigising din. Walang kahit ano na mas mahalaga kaysa ngayon. Maria Ligaya, itong bangungot, ako na ang maghahanap ng sagot. Nandito na lahat.
Kaya noon, ang sunog na yon, sinadya ba talaga? Di sigurado. Noon, salaysay lang ng guard na may nakitang kahina-hinala. Pero paaralan yon, maraming estudyante. Walang ebidensya at walang nasaktan, kaya agad itong tapos. Parang may mali. Isang araw bago sumunog, umulan ng malakas. Ang basa ng paligid. Tsaka, sa lumang pabrika na yon, puro lang sirang bakal. Ang tsansa ng sunog ay halos 0. Paano mo alam? Sa nakasarang lumang boteka, hindi lang estudyante. Madalas, pati guro, di pumupunta. Paano nalaman ni Grace na may sunog? Magkapatid sina Grace at Maria. Normal lang na malapit sila. Nasang ang guard? Antonio Reyes. Maria Ligaya. Huwag pababaan. Pasok ka pala sa pamantasang kanluran. Sorry, Ako pa ang huli na nakakaalam. Congrats! Nung dinala ka ni Tia Teresa sa pamilya de la Cruz, sa LA Town. May sasabihin ka pa ba? Makita tayo. Wala akong oras. Maria Ligaya. Hindi ba pwedeng huling kita na lang? Akala mo ba kung hindi ako papayag, makakalis ka? Maria. Dito na lang tayo mag-usap. May ipapakita ako sa'yo. Pasok ka na. May ipapakita ko. Roberto, di ba di ka umiinom? Anong gagawin mo? Maria, gusto mong manood ng paputok? Sana sinabi mo. Hinihintay pa ako ni Antonio. Maria, sasama ako sa'yo. Sasama sa Hilagang Kanluran. Roberto, lasing ka na. Di ba gusto mo ng palda? Gusto mo yung mga makukulay na damit? Bibilhin ko. Bibilhin ko lahat. Roberto, paliw ka. Paliw ka. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Tulong. Tulong. Bitawan mo ko. Lumayo ka sa kanya. Roberto, hayop ka. Pag ginawa mo to ulit, lagot ka sa akin. Ayos ka lang, Maria? Maria! Talhing na kita sa hospital. Wala na. Wala to. Wag mo kong maliting. Sorry. Kung lagi lang akong nasa tabi mo. Wala yon. Medyo pagod lang ako. Siguradong hindi ka kumain ng maayos. Maria, pakibigay sa akin yung kahon. Oh. Hello. Happy birthday. Ano to? Paborito mo to, yung sa Hilaga. Bakit? Ba't ang daming tanong? Unang beses kung sa bayan ka, mag-wish ka na. Sana, mula ngayon, lahat ay maayos. Salamat, Antonio. Samahan mo ko bukas. Naka! Grace, anong nangyari?
Hindi pa umalis si Maria? Ma, di lang siya umalis. Kahapon pa nga natita sila ni Kuya Roberto. Ano? Ang batang yan. Pupuntahan ko siya. Sino si Grace? Kapatid sa seguridad kayo. Bakit niyo hinahanap si Grace? May natanggap kaming ulat sa pangalawang paaralan ng Timog sa taon nang nakalipas na kasunod ng sunog sa bodega na may kinalaman daw kay Grace. Ang kasong ito ngayon ay kailangang imbestigahan ulit. Sana makipagtulungan kayo. Kapatid sa seguridad. Alam niyo ba kung sinong asawa ni Grace? Siya ang sa pahayagan ng Timog, si Punong Patnugot de la Cruz. Kilala niyo siya? Siguradong natakamali kayo. Kung maliman, malalaman nyo sa presinto. Hindi ako! Sinungaling kayo! Grace, makipagtulungan ka. Matulong! Ayokong pumunta sa presinto! Grace! Bakit mo ko dinala rito? Hindi ako! Sabi nung hindi ako! Ma, uuwi na ako! Pupuntahan ko si Kuya Roberto! May sakit pa ang anak ko. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko kayo palalampasin. Ito sa sunod noon. May bagong ebidensya ako. Bago tayo umalis, ikaw na mismo ang tapusin to. Maria Ligaya? Ikaw to, di ba? Gusto mo bang ipahamak ang kapatid mo? Kapatid sa seguridad? Anong nangyayari dito? Ang sunog noon ay hindi dapat nagkasunog. Ang sunog noon, hindi dapat ito sumiklab. Lumang litrato ito ng pangunahing paaralan ng Timog. Yung nakasuot ng palda, ikaw ba yan? Anong ibig mo sabihin? Ano naman kung ako? Magandang araw, pulis! Magandang araw, Kapitan Reyes. Manong Santos, nandito na kayo. Manong Santos, ang nakita niyo noon, yung kahina-hinala, siya ba itong batang nakapalda? Oo nga. Siya nga. Nasa bodega siya noon, nagtatago. Tinawag ko siya, tumakbo siya. Imposible! Matandang to! Anong pinagsasasabi mo? Ma! Maria Ligaya, ano bang binigay niyo sa kanya? At itong litrato, may mali rito! Maninindigan ka man o hindi, si Grace ang nagbigay sa'yo ng buhay. Huwag na mapaliwanag! Ang litratong to ay kinuha ko noon sa pangalawang paaralan ng Timog. Ako mismo ang kumuha. Grace, kaya ba ang sunog noon ay dahil sa'yo? Ate, paano ka naniwala sa ibang tao? Ako ang nagigtas sa'yo noon! Tama na, tumahimik kayo. Grace, sabihin mo ang detalye ng sunog noon. Anong nakita mo? Wala akong nakita! Hindi ako! Tatawagan ko si Kuya Roberto! Hello, Kuya Roberto, nasa opisina ng seguridad ako. Iligtas mo ako. Sabi ko, huwag ka nang tumawag. Tama na yan. Si Maria Ligaya. Pinagtatanggol ako ni Maria Ligaya. Kuya Roberto! Si Maria? Kasama mo ba siya? Iligtas mo ako sa opisina ng seguridad. Kuya Roberto! Kuya Roberto! Ate, alam kong simula sa pool ayoko sa akin. Pero ang mga nangyari ay matagal na. Bakit di mo pa rin matanggap? Kapitan Reyes, di namin kayo kaya. Pakawalan niyo na kami! Ma, ang nangyari ay walang kinalaman kay Antonio. Dahil sa akin kaya siya. May kinalaman! Ano? Sa sunog noon, di lang si Maria ang nandoon. Anong sabi mo? Si Maria ang nagligtas sa akin. Di ko to makakalimutan. Kahit maghalugog pa ang nangyari, kailangan kong malaman ang totoo. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Antonio! Antonio? Sakit pa ba?
Maria! Kapatid sa seguridad! Kuya Roberto! Kahit anong mangyari, siguradong may maling akala lang. Nakita kong lumaki si Maria. Di siya gagawa ng masama sa iba. Nakita kong lumaki si Maria. Hindi siya gagawa ng masama sa iba. Grace, anong nangyari? Linuwin mo sa pulis. Roberto, mabait na bata si Grace. Bakit mo siya ginanyan? Bakit? Bakit hanggang ngayon, pabor pa rin sa'yo ang lahat? Grace, gamitin mo ang utak mo. Mula pagkabata, mula candy hanggang damit, pati sa scholarship, laging binibigay sa'yo. Anong kulang pa sa'yo? Galit ako! Naiinggit ako! Bakit ikaw pinanganak na masaya? Tapos ako, itinakwil. Maria, anong meron ka? Bakit lahat ikaw ang sentro? Maria, kung wala ka na, lahat to ng pagmamahal sa akin na. Grace! Paano mo nagawa to? Anak, ba't ka nagpakabobo? Ma, sorry po. Nung oras na yon, nabulag lang po ako. Kung hindi, di ko sana tinawag ang tulong, ma. Nabulak lang? Grace! Ilang taon na ginamit mo ang awa ng pamilya para paulit-ulit akong saktan. Tinatawag mo yang nabulag lang? Pamilya? Huwag kang magkunwari. Ni minsan, hindi mo ko tinuring na pamilya. Tama na! Ayoko ng palusag mo! Uuwi na ako. Tara na. Maria. Pamilya ni Grace, manatili po kayo para sa investigasyon. Tagal kitang hinintay. Sa wakas, nakita ulit tayo. Ba't ka nandito? Alis ko na bukas papuntang Manila Norte. Roberto, sa mga tabachi natin, ikaw na lang ang nandito. Ayoko magkwentuhan. Alis na ako. Hamantasan na, Orlando. Ano? Baliw na si Antonio. Di ko kayang panuorin na magkakalunod siya. Ang dating professor ko sa Orlando, tumatanggap na kay Maria. Anong ibig sabihin? Padipad sa Amerika, ang unang flight ay bukas ng gabi. Isama mo siya. Sa Maynila Norte papuntang Amerika. Kayong dalawa lang. Hindi pwede. Di ko yan nagagawa sa kanya. Roberto, nakalimutan mo na ba kung paano kinuha ni Antonio si Maria? Ano? Dahil sa padaalangan mo at sa pagdidingno kagmataas mo, para hawatan ng taong mahal mo, wala namang maraming patakaran. May isang gabi ka lang para mag-isip. Bukas ang huling pagkakataon mo. Alis na tayo bukas sa lungsod ng Timog. Hayaan na nating lahat ng saya at lungkot dito ay mawala na. Antonio, yung sunog na yon, matagal mo nang alam. Bakit di mo sinabi sa akin? Kakasimula lang natin. Di pwedeng maaga ka pang malaman na matagal ko na itong pinlano. Pala. Para sa'yo to. Nailatala na ang artikulo natin? Oh, maaga ang labas. Kanina ko lang nalaman. Ang galing. Ang galing talaga. Kaya tama ang hinala ko. Ang pangarap mo ay hindi ang pamantasan ng Timog, kundi ang akademya, di ba? Antonio, salamat. Ang bait mo. Ako to. Eto, kung gusto mo, magdala ka pa. Huwag magmadali. Sapat na to. Sa huling punta ko, nagmamadali ako, kaya di ko na naayos. Tara na. Siege. Hello? Kapitan Andres, may nangyari kay Isabel. Anong nangyari? Sabihin mo. Kakatanggap lang ng balita na sa kalsada ng Liwanag, may malaking aksidente. Ambulansya, nakaipit sa gitna ng daan.
Punta na po kayo. Iligtas mo siya. Bilis! Hinghaing mo ko. Makingat ka. Sa istasyon, bilis! Kapitan Andres! Anong lagay sa kalsada ng liwanag? Kumusta si Isabel? Ha? Di ba pumunta si Isabel sa istasyon? Si Isabel, sa kalsada ng liwanag, na-aksidente! Na-aksidente? Bakit di ko alam? Junjun! Ha? May aksidente ba sa kalsada ng liwanag? Wala. Kapitan Reyes, sino nagsabi? Higa! Hindi! Uy! Patay! Si Antonio, nakita na tayo. Wala ng oras. Pasok na! Maria! Tulong! Bitawan niyo ko! Anong ginagawa niyo? Bakit di ba umalis? Pasensya na po. May sira po sa Riles. Ang tren papuntang Maynila Norte ay alis sa 30 minuto. Ako ang punong artista ng Maynila Norte. May performance agad sa Convention Center. Alis na agad na yon. Ako nang bahala sa problema. Kapitan Andres, anong problema? Bilis! I-check mo nga sina Isabel at Roberto. Anong trend sila? I-check ang listahan. Bawal po yan, Hay. Kapitan Reyes, ano? Kinidnap ang asawa ko. Panating na ang seguridad. Sapat na ba yun? Pero... Bilang kapitan ng ikasyam na eskwadron ng aeroplan, ako ang sasagot. Ngayon din, i-check mo kung nasaan sina Isabel at Roberto. Sige, hahanapin ko. Uy, huwag na magabala. Nakita ko silang sumakay papuntang Maynila Norte sa Tren 101. Salamat. Maria, alam kong nagmamadali ka. Haalis na ang tren. Maghintay ka lang. Bitawan mo ko! Tulong! Maghintay ka lang. Maria! Maria! Antonio! Ayos na, ayos na. Anong ginagawa nyo? Huwag mo kong hawakan! Dali na! Antonio, pagsisisihan mo to! Antonio, dumating ka rin? Sabi ko sa'yo mula ngayon, di ko hahayaan may manakit sa'yo. Yan lang po ang lahat ng naibahagi ko. Salamat po. Pasalamatan natin si Kaklase Maria. Sige na! Bakit ka nandito? Ako, magluluto mamaya. Sige! Ano ba yan?